Muna ka! Okay, mga igan, ito, silipin natin ang mga balita bumabader sa mga pahayagan sa internet. Kasama ang ating UH resident analyst at kakampi natin kasama sa Balitaktakan, si Maring Winnie Molsod. Good morning, Maring Winnie. Good morning, Igan. Good morning, mga kapuso. Eto na naman tayo. Ayan. Nagbabalik-taktakan. Babalita, alakayan. Okay, bonus stories natin, mga igan, narito na po. O ano? Sa GMAnews.tv, mga Nakikita mo ba? nagkakalat ng espekulasyong no election scenario. Noel, sa darating na Mayo, dapat daw parusahan. Yan ang panukala sa COMELEC ni election lawyer ni Pangulo Arroyo na si Atty. Romulo Macalintal. Pwede raw gawin yan alinsunod sa Omnibus Election Code. Base sa batas, bawal ang pagbibigay ng nakakaalarma, mali o walang basehang impormasyon tungkol sa eleksyon at pwede raw yang parusahan. Gayunman naniniwala si COMELEC Law Department Director Ferdinand Rafanan na hindi na kailangang magparusa. Karapatan din daw naman kasi ng ilan ang ipahayag ang kanyang agam-agam. Magkakaiba. Pedro, pagsabihan na lang at paliwanagan ang mga nagkakalat ng no election scenario. O, yan. Oo nga naman. Si Romy Macalintal naman ay napakagaling na lawyer. I respect him highly, pero overreacting naman siya. Ganon. In the first place, mga kapuso, bakit nagkakaroon ng ganyang klaseng reaction? Kasi COMELEC is so not forthcoming ba, parang nagtatago sila, wala pa silang continuity plan. Hanggang ngayon, wala pa silang plan B, just in case anything happens. Akala nyo saksakan ng efficient yung mga taong yun, hindi naman. So talagang medyo, may basehan na natatakot yung tao. May agam-agam. Ay, agam-agam ba ang tawag? Agam-agam. Yeah, but frankly, yung no election scenario is talagang may kalayuan, masyado. Oo. Pero baka... Tingnan nyo, bakit magkakaroon ng no elections? Samantalang sinasabi natin, magiging speaker si Gloria Macapagal. Either, kung walang election, hindi siya magiging para speaker. Para magkakakontra, no? Oo. Isip-isipin naman natin bago tayo all of a sudden, we will panic. Ang mga narinig mo kay Maring, no election, may failure of election, tsaka yung military, no junta. election. Ayan. Nagaling mismo kay Secretary Plaza. Well, alam nyo, merong mga talagang analysts na nagsasabi nung ganon, ha? In other words, pero ayun ang tinatawag na worst case scenario. Kaya, sinusuri. Ang sinasabi nila, ganito ang scenario, mga kapuso, Igan, ang Korte Suprema daw kasi yung Arroyo Court na yan, sasabihin nila hindi tama yung pagka-election ng Senate President because 12 lang sila o whatever it is. They will find a reason. Hahanap sila ng butas kagaya ng naghanap sila ng butas ngayon para maka-appoint si Arroyo ng kanyang Chief Justice. Oo. Ayun, tapos gaganon na. Tapos ngayon ang mga tao matatakot kasi ang choice nila military takeover o holdover ni Gloria. Naku, ang ganda-ganda ng mga ayaw ni ganyang klaseng General scenario. Bangit ng mga ganyang usapan. Ang kabangit-bangit ng issue niyan. Okay. Ikaw enjoy ka dyan sa pangalan ni General Bangit, ha? Napupuna-kuna. Ang sinasabi, di ba may kumakalat na golfers mafia sila. Bakit? Sino? May mga kumakalat na white paper kaya sinasabi sa mga sundalo, huwag kayong maniniwala dyan. Okay, sa Inquirer.net, First Gentleman Mike Arroyo nag-react na sa mga alingas-ngas na may tangka ang kanyang asawa na magpatagal pa sa pwesto. Payo niya sa mga kritiko, maghintay na lang. 2 buwan na lang naman daw at tiyak na bababa sa pwesto ang Pangulo, kaya itigil na raw ang pagkalat ng walang basehang espekulasyon. Okay. Sinabi naman ng unang Ginoo na makaharap ng publiko sa pambihirang pagkataon, kasabay ng courtesy call ni Manny Pacquiao sa Malacanang. Gloria Watts tayo, 100 days na lang po si Pangulo Arroyo sa palasyo ng Malacanang. Oo, hindi naman 2 months, medyo mali yata ang arithmetic ni Mike Arroyo. Parang gusto niya mapaaga pa. Okay lang. Alam nyo, yung first gentleman, he has to expect this kind of things kasi tatakbo-takbo si Mrs. Arroyo. Kaya ganyan, pag tatakbo siya, ang dami na naman speculation dyan, hindi ba? At saka the second thing you want is, gusto kong tanungin sana, kids, first gentleman, kung napaka-konti na lang araw siya doon, right? Because she's already leaving June 30. Bakit pa gusto niyang mag-appoint ng Chief Justice? Bakit hindi na lang niya iwanan? Hindi ba caretaker government?
tuusin mo, Igan, Yes. May 10 ang elections natin. May 7 17 ang birthday Birthday. ni... In other words, pag nagkaroon tayo ng elections, tiyak na... May bago ng Pangulo. Para siyang, parang caretaker Caretaker na na lang lang. siya. Bakit siya gustong magkuhan pa ng isang Chief Justice yun ang that intention is talaga. going to stay there for a long time? Why doesn't she have the grace or the delicadeza to say, I'll just wait for the next president? After all, 14 na yung kanyang Chief Mali mo, ganun na gawin, Maring Winnie. Anong... Yung ganun, well, hayaan you niya. know, then that's very good. Then I will be the first to congratulate her. Okay, sa Philippine Star, ilang senatorial candidates ng Nationalista Party naghain na po ng motion for reconsideration sa Korte Suprema para hilinging mabaliktad ang desisyon nito na payagang magtalaga ng kapalit ng magre-retirong si Chief Justice Reynato Puno sa May 17. Ito ay sa kabila ng elections appointment ban. Siya na maestrado po ang nangibabaw sa nasabing desisyon habang si Associate Justice Conchita Morales ang nag-iisang kumontra. Oh. Tatlo naman maestrado ang nag-inhibit at dalawa ang nasabing premature pa ang kaso. So okay ba yan yung mga kandidato nagpa-file? Well, maganda naman ang kanilang mga argument. Ganyan naman ang argument rin ni Conchita Morales at saka ganyan naman ang mga arguments ng mga dekano ng mga law schools all over the country. Ang itong Supreme Court 9 na ito lang, ang silang, may iba silang agam-abagam. Agam-agam. Meron silang ibang Pananaw, pag-iisip at saka pag-iisip. pananaw na hindi mo ma-spelling. Talaga. So yung siyam, hindi lucky 9. Hindi. Ganon? Ayan ang The Foolish Nine. Di ba meron tayong The Foolish Nine Virgins? Ayan, hindi lang sila virgin. Okay. At ihabol lang natin, Maring Winnie, itong good news natin mula sa Manila Times. 2 Pinoy po ang inimbitahan ni US President Barack Obama para sa Presidential Summit on Entrepreneurship na idaraos po sa Ronald Reagan Building sa Washington, D.C. sa darating na buwan ng Abril. Sila po ay sina Joey Concepcion at Bay Sandra Basar. Si Ginoong Concepcion ay co-founder ng Philippine Center for Entrepreneurship Incorporated, habang si Basar naman ay miyembro ng ARMM Business Council at Mindanao Regional Development Council. Kasi di ba maraming natutulungan yung go-negosyo ni Joey. Oo. Mabigyan ng pagkakataon yung mga Pilipino. At saka maganda na isang Kristiyano at saka isang Muslim na entrepreneur. Well represented. So, very, very well represented. At, ang galing ni Barack Obama, Ay, sa health napasagal yung service. kanyang healthcare program. Alam niyo, mga kapuso, Ang hirap. magmula pa nung panahon ni